Nawawala sa bilibid, nakita na at buhay na buhay pa. May pagkakamali sa security measures sa New Bilibid Prison na nagresulta sa pagtakas ni Michael Cataroha at hindi ito katanggap-tanggap ayon kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Nakatakdang magsagawa ang Senate Committee on Justice and Human Rights ngayong araw kaugnay ng pagtakas ni Cataroha. Si Cataroha ay unang napaulat na nawawala noong Hulyo sa maximum security compound ng NBP. Muling nadakip nitong nagdaang linggo si Cataroha ng Angono Police. Ayon sa Angono Police, may nagtip sa kanila na nasa sitio Manggaan si Cataroha, kaya agad nila itong pinuntahan. Ikaw ang bibig ni Cataroha kung paano siya nagawang makatakas mula sa maximum security compound. Kailan ka tumakas? Paano ka nakatakas, Michael? Dinala sa Angono Police Station si Cataroha para sa verification at coordination ng PNP sa Bureau of Correction. Ang Bucor agad daw magsasagawa ng masusing investigasyon sa pagtakas ni Cataroha. Aalamin din kung sino ang mga posibleng sangkot na tauhan ng Bucor sa pagtakas ni Cataroha. Kaya isolate muna siya kasi siyempre he will be interrogated kung paano siya nakatakas, and I hope he will cooperate para medyo mas mapabilis yung investigation natin. Unang ibinalita ng News 5 ang pagkawala ni Cataroha sa Bilibid. Nakulong siya dahil sa mga kasong anti-fencing at karnaping. Ang unang sabi ng Bucor, baka napagtripan at tinumba ng ibang inmate si Cataroha. Hanggang sa may nadiskubring buto sa septic tank ng maximum security compound. Ang Justice Secretary Boying Rimulya kay Cataroha ang buto. Pero kalaunan, binawi rin ito ng kalihim at inamin na fake news siya. Lumabas din na buto lang pala ng manok ang nakita sa septic tank. Kaya lumutang posibilidad na hindi pa patay kundi tumakas lang ng kulungan si Cataroha. Isasalang si Cataroha sa medical examination bago siya muling ibabalik sa Bilibid. Yung nawawalang PDL nahanap na patay, decapitated. That is the status of the missing PDL. And there will be other revelations in the next few days. Dapat ay matuto tayong humawak ng baril para tayo merong proteksyon, dahil ang paghawak ng baril, hindi paghahawak lang ng suman yan. Sensitibo po ang paghawak ng baril, kaya kailangan merong training talaga. Ang paghawak ng baril, hindi ho basta-basta hinahawakan niya, napakadelikado ng baril. Kaya dapat pag bago ka humawak ng baril, merong mag-guide sa'yo. Hindi yan parang hinawakan mo parang tubo o parang bananakyo, o diba? O turon. Hindi ganon, lalamas-lamas yung baril, hindi po. Kailangan nasa proseso, pinag-aralan ko yan. Marunong din ako humawak niyan. So, diba? Hindi naman sa pagyabang, importanteng marunong tayong humawak ng armas bilang proteksyon kung kinakailangan na mayroong panganib sa buhay mo at pamilya mo. Huwag nating iasa lahat ang proteksyon ng ating pamilya at ng ating sarili sa Estado. May karapatan at obligasyon ang isang padre de pamilya o isang membro ng pamilya o pangkalahatan sa buong pamilya na meron kayong alam pagdating sa panahon ng pangailangan para ipagtanggol ang sarili. Yun lang yun. Nako, ito. Dito tayo, kahit anong gawin natin, hindi tayo masasanay dito. Malupit naman ito. Increase na naman ng fuel. Bukas na ito. Magkaano? Grabe naman, pangatlong linggo na ito. Sa diesel, 120 hanggang 150. 1 peso and 50 centavos ang pwedeng maging increase bawat litro ng diesel. Sa gasolina, mas malaki. Aba, naloko na. Karga na tayo. 160 hanggang 190 raw. Abay, halos 2 piso na yan. Wow. Kung ito maaaring kaunti na lang ho ang pagbabago nito, kung magbabago pa, baka hindi na nga. Sa kerosene naman, ito mas malaki. 2 pesos hanggang 20 hanggang 2 pesos in 50 centavos. So, increase bukas na yan. Kaya mamaya pag uwi, bago umuwi, magkarga na tayo ng gas kasi ho mataas na naman bukas. Pangatlong sunod, nung una 3 piso, tapos 2 piso, ngayon kulong-kulong 2 piso. Isan tayo? Kaya tuloy yung transport group, nahingi na ho ng oil subsidy at saka yung oil deregulation law, pakisilip na daw po. Baka masyadong naaabuso na ito. Malupit talaga. Alam nyo, kahit anong gawin ng economic manager at ng ating gobyerno na ibaba ang inflation, kung patuloy yung pagtaas ng fuel, hindi bababa ang inflation. Yan ho yung totoo. Huwag kayong magagalit sa akin, mga taga-Malacanang. Kahit na araw-araw mag-survey ang Philippine Statistics Authority na bumababa ang presyo ng bilihin, pero pag tumaas ang gasolina, baliwala yung pagbabang yan. Tataas at tataas kasi pass on, pass on, pass on. Di ba, partner?
Yung mga negosyante, tumataas ang expenses, yung gastos sa pagpuproduce ng pagkain o produkto. Natural, ipapasa yon sa kanilang produkto. Yung kanilang gastos. Tayo naman consumer, bibili tayo, wala naman tayong pagpapasahan. Ating sasagipin ng dalawang kamay, sasaluhin ng dalawang kamay ang pass-on na ginagawa ng mga negosyante. Kaya ang dapat gawin dyan, singilin sila ng buwis. Baka naman panay ang pass-on nila, panay ang dagdag ng bayarin, pero yung buwis naman, hindi naman lumalaki ang bayarin. Naloko na tayo. Diba? Kaya taga-BIR, double time kayo. Hindi yung puro pambulsa lang. Maraming taga-BIR, pambulsa lang ang ginagawa, pansarili lang Alam nyo, Secretary Jokno, palagay ko panahon na mag-lifestyle check kayo sa mga BIR at customs official. Grabe kung bumili sila ng mga property, kuya. Bloke-bloke. Tapos ang kotse, nagsisiksikan sa parking. Puro branyo. Saan kanuha yung perang yan? Tinamaan ang buhay na ito. Sayang ang pagsisikap ng Pangulong palakasin ng ekonomiya kung nanakawin lang ng mga tulisan sa customs at BIR. Hindi ko nila lahat pero mayroong mga ginagawa. Yung mga district collector, regional director, provincial director, examiner, at kung ano-ano pang mga loko dyan. Hindi ko nila lahat, pero meron po yan. Ang magagalit lang sa sinasabi kong ito, yung guilty. Yung ginagawa yung kalokohan, tatamaan ka talaga. Pero yung matino, tuwan-tuwa dahil nabubuko yung kasamahan nila. Maraming matitino sa BIR Customs. Tahimik lang at hindi na talagang magawang isumbong dahil mga superior nila, mga bossing nila ang gumagawa. Kaya unulitin ko, yung sinasabi kong mga korap, kung bumili ng kotse, kung bumili ng bahay, bumili ng mga property, hindi na wala nang mga paglagyan. Di ba? Pero tutuusin yung sweldo nila, napakaliit. Saan nila kinukuha yon? Ayan po. Kaya again, Secretary Jokno, sayang ang pagsisikap mong mapalakas ang ekonomiya kung yung tamang buwis ay hindi naman nagagawa dahil kinukurap ng ilang mga tauhan mo at mga tao mo. Kasi under mo ang customs at BIR. Pakilang lifestyle. Ilan ang coaching nakaparada sa bahay mo? Gaano kalaki ang lote at bahay mo? Saan galing yan? Kasi yung taga-BIR, wala na po. Mga 100,000 lang ang sweldo ng mga yan O saan ka bibili ng 3 luxury car? Saan ka kukuha nun? Paano ka nakakabili ka ng 1,000 square meter na lupa dito sa Metro Manila? Sus Malasip dito sa Metro Manila, kumpirme sa lugar. Pinakamababa dito sa Metro Manila yata, 50,000 na per square meter. Ba't nakakabili ka ng 1,000 square meter? Napakalaking pera nun. Isang galing yon. Tapos, saan nagtatrabaho ang nanay mo? Taga-BIR po. Saan nagtatrabaho yung tatay mo? Sa customs mo. Ayos na tayo dyan. Ayan. Di ba? Okay, magagalit. Inuulit ko. Sabihin nyo makulit ako. Makungulit talaga ako. Ang galit dito sa sinasabi ko, guilty. Yun ang gumagawa ng mali. Yung matitino, tuwang-tuwa dito sa sinasabi ko dahil hindi man sila makapagsalita, at least nagiging topic natin. At hindi ho ako pwedeng pagsabihan yan. Gagawin ko yan. Baka sabihin nyo, Mr. Abe, Mike Abe, bakit ganyan ang sinasabi mo? Pare-parehas lang tayo nasa gobyerno. I know, nasa gobyerno ako. Pero hindi ko pwedeng pagtakpan yung maling ginagawa ng ilan. Hindi ko nila lahat. Di ba? Wala naman kasi nagsasabi ng ganito. Wala naman nagsabing cabinet secretary na may ganyan tapang. At lakas ng loob na sabihin may corrupt sa kanilang departamento. Bakit ko naman sila pagtatakpan? Ang aking ginagawang ito ay pagmamalasakit sa pera at sa ating pamahalaan at sa ating Pangulo. Kasi ginagawa ni Pangulong Marcos ang lahat. Kahit nga umuulan, kahit nga binabaha, ayan, nasa eskwelahan. Nagbabarnis ng upuan bilang bahagi ng paghahanda sa school year opening ng school year 2023-2024 sa August 29. Ayan. Growth target daw po ng Pilipinas kaya pa rin makamit sa kabila daw ho ng second quarter, dito ho sa second quarter slowdown. Medyo bumaba daw ho noong nakaraang second quarter. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Jokno. Ayan. Secretary, baka kaya bumababa yan kasi nga may korupsyon. Yun yung timing itong topic natin. Yung mga examiner, appraiser, assistant director, chief, or director, regional director, district director, provincial director, or maaaring commissioner pa, at iba pang posisyon sa pamahalaan, especially customs at BIR, pakicheck po ninyo, Mr. Secretary. May problema tayo dyan. Lalo na ngayon, kulang na kulang ang pera natin.
Anong sabi ni Secretary Pangandaman? Yung 5.7 or 5.8 proposed budget trillion for 2024, kaagad-agad kailangan nating mangutang ng 1 trillion kasi hindi yan makukolekta. Isipin mo,